So, balak nyo ba mga peeps bumili ng PS5? Pag-usapan natin in this video itong pros and cons of owning a PS5 in 2024 and kung worth it ba talaga mga peeps ang PS5 o hindi. So, without further ado, let's get started mga peeps. So, the PS5 was released back in 2020, kaya pag-expect nyo na kaya pa niya ng new games, well, pwede pa kasi ang kalaban niya Nintendo Switch ay kaya pa. So, eto mga peeps ang PS5. Pag-usapan muna natin dito ang pros of this console. So, the first pro of this console, it is backwards compatible with PS4 games. Not PS3 or 2 or 1. Tinay ko na yun. PS4 and the PS5 games kaya niya laruin on this console. Kaya hindi kayo mahirapan laruin yung mga old library nyo from the PS4. Mas madali lang kasi dahil sa PS5 kaya niya maglaro ng PS4 and the PS5 games. Reason number 2 kung bakit kailangan nyo mag-own ng PS5 kasi sobrang mura na ng games ng PS4 and pag balak nyo bumili ng PS4 games, sobrang mura na siya. Mga below 1,000 makakabili na kayo. Example, Yooka-Laylee nasa 600 pesos, Last of Us sa 800. Sobrang daming yung makukuha na value on this console kahit PS4 games ang nilaro nyo kasi unang-una mga peeps dahil sa backwards compatibility niya and it can upscale the game to 4K kasi of the PS4 Pro na features niya dati. So, the next pros of this console ay yung customizability. So, hindi siya tulad ng Xbox Series S or X na proprietary yung storage. So, ito maganda dito mga peeps ay yung storage niya ay upgradable and sobrang dali lang ilagyan ng bagong SSD. Actually, kailangan mo lang tanggalin yung flap nito, yung blade. And madali na siya palitan ng SSD. So, M.2 pwede mo ilagay dito na 1TB, 2TB, up to 12TB I think. And hindi kayo mahihirapan maubusan ng storage on this PlayStation 5 kasi pwede siya mag-hard drive. Pero alam ko PS4 lang pwede yun sa external hard drive kaya expect nyo na lang mga peeps na mag M.2 na lang kayo. So, napag-usapan na natin mga peeps ang pros of this console. So, ang cons naman ay una-una ang laki. Emotional, damn it! So, if you see mga peeps, ang bigat nito and parang big chungus talaga to eh. Tingnan nyo mga peeps, so, ang bigat-bigat and ang kapal. So, hindi siya kasing laki ng Xbox One na luma na yung malaki, pero parang almost na siya, mga ilang inches na yung laki, pero magkasing bigat lang din sila eh. Pero, pag balak nyo bumili ng PS5, kailangan meron kayong magandang place na pwede ilagay ito kasi mabigat siya. So, next reason kung bakit ayaw ko kayo bumili ng PS5, it is yung stand. Which is, ano bang reason yan? Bakit, di ko alam kung bakit ginawa nilang ganito yung design. Kasi, yung stand kasi ay parang hirap i-maintain at saka, lalo na yung slim model, ang hirap i-maintain yun kasi sobrang madali mawala. Kaya, I don't like the stand. Kaya, kailangan natin ng stand dito kahit ayaw ko naman. Kasi, baka mag-topple over siya sa mga sira. Kaya, yun ang ayaw ko dito sa PlayStation. So, lastly, ang pinaka-ayaw ko dito sa PS5 ay kailangan siya masaksak sa 4K TV na para makuha yung best possible settings. So, mga peeps, kasi ako ay naglaro sa isang 4K TV na 60 FPS, ay kailangan pa bumili ng magandang TV para lang malaro to na maayos. Kasi, pag wala kayong magandang TV, for example 4K 60 o kahit 8K na 60 o 4K 120, hindi siya malalaro at its full potential at parang nadalo ka lang sa PS4. Kasi sinaksak ko to kanina sa 1080p na TV at nakita ko
na parang laro lang sa PS4 yung dating. Kaya parang yun yung mga pips to, pagdaro ako ng PS5 na 1080p, it is not worth it, parang nag PS4 ka lang. Kaya, pag bumili kayo ng PS5, kailangan meron kayong 4K na 60 FPS sa TV, man lang. So, yun ang masabi ko rin sa PS5. So, overall mga pips, worth it and happy ako rin sa PS5 na ito. Kasi, marami siyang magandang mga features. So, mabilis din siya. Maganda yung controller niya, which is itong DualSense controller. At, hindi siya yung tipong na tinipiran kahit, ayun, may blade siya dito na ayaw ko. So, yun talaga ang magandang feature dito sa PS5 and worth it. Yung tipo nito is parang gaming PC siya na worth 60,000. Kahit hindi siya 60,000 mga pips kasi ang specs nito ay all parang pang 60,000 pesos sa PC. Pero you're getting this at a great value which is around 30,000. Kaya maganda talaga mag PS5 kaysa mag PC in 2024, and I recommend buying a PS5 pag gusto nyo mag-game kaysa mag-PC na lang kayo, o pag gusto nyo mag-PC na gaming, I recommend the Steam Deck. Pero ang PS5 kasi ay masyadong useful para sa gaming, and it is a very good console. So yun lang masasabi ko sa mga pips, worth it ang PS5 para sa akin, at hindi kayo pwede hindi magustuhan to kasi sobrang ganda talaga ng PS5. Kaya yun naman sabi ko sa inyo mga pips, worth it itong console nito. I really recommend it. And pag gusto nyo maglaro ng PS4 or PS5 games, pwede dito, pwede lahat. And yun lang mga pips. Thank you very much for watching. Salamat sa subscribers natin dyan. And thank you very much for watching. Like and subscribe. Peace out mga peeps. Bye.